Ano ba ang totoo? Sabihin mo ngayon, huwag kang magsisinungaling. Pag hindi mo sinabi, pagsisisihan mo ito. Ano na? Walang ginawang masama si Mrs. Ender. Ako ang nakakita sa kanya. May kumpanya siyang pinagtrabahuhan noon. Kinontak ko sila at pinadala ko ang resume ko. Tapos nagsimula na ako magtrabaho at pinagkatiwalaan niya ako. Do you see now, Halit? Nagbintang ka na naman, pero walang basis. Tapos? Gusto kong mapalapit kay Yildiz. Ender, lumabas ka na. Oo, this is none of my business. At hindi din naman ako sanay sa mga ganito. Bye-bye. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito? Natakot ako, Halit. Ilang buwan natin kasama sa bahay ng lalaking yan? May nangyari ba sa inyo? Walang nangyari. Maniwala ka sa akin. Mr. Halit, totoo ang sinasabi ni Yildiz. Walang nangyari sa amin. Maniwala ka, wala talaga nangyari sa aming dalawa. Kahit habang tayo na o kahit nung kami pa. Tsaka wala pang isang araw kami kasal nun. Parang 15 minutes pa nga lang yata. Pinaanal agad namin yung kasal. Yildiz, kahit ano pang mangyari, dapat sinabi mo pa rin. Sorry talaga, Halit. Hindi ko kailangan yan. Umalis ka na. Ika-cancel ko na rin ang partnership natin kagad-agad. Kailangan nating pag-usapan yun. Sabi ko umalis ka na. Sige, good night. At ikaw, nakakahiya ka talaga? Halit, ayoko magkahiwalay tayo. Ayaw mo maghiwalay tayo? Sa palagay mo ba, mapapatawad ko ang ginawa mo? Huwag mo naman gawin to sa... Tapos na! Narinig mo ba? Yildiz, tapos na! Bakit kaya hindi kanya nilaglag? Bakit naman hindi, Janet? Si Yildiz lang naman ang main target niya. Anong mapapala niya pag nilaglag niya ako? He was just wise enough not to mess up the plan. Pakuha ng taxi, boss. Ang importante, wala siyang kailangan sa atin. Aba, paano naman kung may kailangan? Tutulong tayo. Tsaka abla. Di ako makapaniwalang nakalusot tayo dun, ah. Sobrang swerte naman natin. Hush, hush. Kailangan natin lumipat ng bahay. Ha? Para sana naman yung bagong bahay na yan, abla. Alam na naman nilang inosente tayo. Huwag kang mag-alala, Janer. Siyempre, naisip ko na din yun. Masyado nang masikip doon, Janer. Kasi madalas nang bibisita si Halit. Madalas na? Yup. Sige, hindi na nga ako magtatanong. Ayoko nang malaman yan. Bahala ka na dyan, sige. Just relax. Si Abla na ang bahala. Halit, alam ko namang may mali talaga ako dito. Pero ginawa ko lang naman kasi yun kasi ayoko maghiwalay tayo. Yildiz, alam mo naman niloko mo ko? Nagsinungaling ka sa takot na maghiwalay tayo? Samantalang, yung dati mong asawa nasa loob ng pamamahay ko at wala ka namang sinabi sa akin? Halit, alam ko ikaw mali. Hindi ka nagkamali dito. Niloko mo at sinadya mo yun. Pero Halit, hindi kita niloko. Problema mo na yun. Kung tutuusin, I can easily kick you out right away. Pero importante ang pangalan ko. Doon ka muna sa bahay at ng ilang buwan. Hindi ka na pwedeng magsalita. Susunod ka lang sa akin. Ayoko malaman to ng iba. Why do I even bother saying this? Expert ka naman magsinungaling eh. Halit, please wag mong gawin to. Hiwalay tayo pero walang makakaalam. Doon ka na sa dati mong bahay at ayoko na makita ka. Naintindihan mo yung sinasabi ko? Tumabi ka dyan! Tumabi ka dyan! Halit, saan ka pupunta? Hindi ka naman ba uuwi? Anong hindi mo naiintindihan sa sinabi ko? I said sa bahay ka muna titira ng ilang buwan. Hindi yung para sa'yo, but for my sake and honor of my name.
Ihatid ka na lang ni Sidki. Halid! Halid, wag. Günaydın. Sleeping Beauty. Günaydın. Ano ba yung iniisip mo? Hanggang ngayon hindi pa din ako makapaniwala. Parang di totoo. Dapat maniwala ka na. Hindi ko inaasahan sa'yo to. Alam kong tinake for granted mo lang ako. Paano kung sinabi kong hindi? Paano kung pagpunta ni Hakan, umalis pala kami bigla? First, kung hindi ka pumunta, pupuntahan kita. Next, alam kong hindi ka hihindi pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nating hirap. Ay, wow. Hindi ka naman masyadong sigurado, ha? Siyempre. O, ano na naman? Magpapakasal tayo agad. Sabihin mo lang kung kailan. Basta hindi mo ko iiwan pag galit ka. Sige. Basta ba hindi ka laging galit eh? Ako? Minsan lang naman ako nagagalit, ha? Teka, isipin ko kung kailan palagi kaya? Simula ngayon, we'll always talk about our problems, okay? Okay. Do you want breakfast? Oo. At saka, pwede mo ba akong ihatid pagkakain para makabihis ako? Masusunod, madam. Let's go have breakfast. Günaydın. Günaydın. Hindi ba natin hihintayin si Ildiz? Hindi. Baba, are you okay? I'm okay. Baba, bakit umalis si Kemal? Kemal is a different person than we thought. What do you mean? He introduced himself as a driver pero businessman siya. What? But why is that? Well, medyo complicated. Baba, may kinalaman ba si Ildiz doon? Wala, business lang talaga yun. But why would anyone do such a thing? Kasundo ko pa naman siya. I don't get it, Baba. Partners na kayo ni Kemal ngayon? What, partners? No, kids, there's no partnership. He's just an investor for our new hotel business. He has a small share that I will be buying back today, okay? I can't believe Kemal did this, Papa. Me too. I don't get it. Tama na. Kumain na lang tayo. Come on, let's finish our breakfast. Tapos sa lahat, Yildiz. Ginawa mo ng lahat pero wala talaga. Sinabi ko sa'yo, pagsisisihan mo to. Hello, Yildiz. Parang nagdidiwang ka na dyan ah. Nagawa mo ng mga plano mo. Tumawag ka ba para i-congratulate ako? Congratulations. Halika, mag-usap tayo. Sabihin mo na lang kung saan. Sige, isasend ko kung saan. Uy! Uy! Balita, brother. Ito, ayos naman. Nadamay ka ba sa nangyari? Hindi pare, matibay yata to. Okay na okay kami ni Lila ngayon. Host? Nag-uusap na kayo? Siyempre pare, wala naman pwedeng humadlang sa amin. Yabang mo magsalita porket di mo pa nakikita si Alehan pag tinoyo. Doon mo pa lang talaga malalaman kung anong pwedeng humadlang sa pag-iibigan ninyong dalawa. Nah, di ko naman makikita yung side niya na yun. Uy, Emir, alam mo, hahaba talaga ang buhay mo. Kung ganyan lang siguro kataas ang self-confidence ko, nako, sobrang saya ko na talaga nun. Teka, may iba tayo. Nasaan na si Zeno? Kaya pala ang gaan ang pakiramdam ko ngayon. Wala pala kasi si Zainab dito.
Oops. Good morning, gentlemen. Kumusta kayo? Ito, magaan-gaan ang pakiramdam. Ikaw, bossing. Okay lang. Bro, alam mo ba kung nasan si Zeynep? Ha? Bakit mo natanong? Wala lang. Zeynep won't be here today. Talaga? Bakit? Nag-leave siya. Oh, tama na yan. Back to work na. Yes, boss. Wala rin si Alihan. Zeno rin. At masaya rin si Hakan, ha? Sa wakas! Ayos! Oh. In love na silang lahat. Sana all may love life na. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Pwede magmamahalan at magiging masaya tayo habang buhay. Ano pa ba? Hindi yun ang tinatanong ko. Ibig ko sabihin sa opisina. Walang mangyayari. Ganon pa din tulad ng dati. Sa tingin mo ba okay lang na magkatrabaho tayo? Hindi magiging okay kung hindi tayo magkasama. Alihan naman, seryoso kitang kinakausap eh. Sa tingin ko lang, hindi ngayon. Pero in the future siguro, pag ininis mo ako, magsiseryoso na ako. Siguro dun lang. Sige, buti naman. Saan tayo? Di ba tayo papasok? Hindi muna tayo papasok. We have to take care of something as soon as possible. Ano naman yung kailangan nating gawin? You guess. Di ko alam. Good. Good. Makikita mo mamaya. What's up, Yildiz? Irita ka na ba sa akin? Hindi. Ayoko lang sayangin oras ko sa'yo. Bakit wala ka ng breakfast? Hindi ako gutom. Are you two fighting again? Walang ganun. Okay naman lahat. Parang hindi kasi okay. Di ganito. Tatanungin ko na lang si Ender. Sigurado namang may alam siya. And then after that, usap ulit tayo. Wala tayong kailangan pag-usapan. Baka meron, Yildiz, darling. Especially about that attitude. Is Mr. Halid in? Mrs. Ender, nasa meeting po siya ngayon. Oh, okay. Let me know pag tapos na. Okay. You didn't even conduct a background check? Sir, I checked. He used a different name dun sa sinend niyang CV. Sa galing niya sa computer, hindi natin nalaman na siya si Atakan Karaja. Nakita kong maayos ang pagkaka-execute ng plano niya. Palagay ko may professional na tumulong sa kanya. Dapat matanggal agad siya sa business natin. Mr. Halit, sa totoo lang, hindi natin magagawa yon. Paano hindi magagawa? The reason why we looked for an investor ay dahil gipit tayo sa pera. Hindi madaling makuha yung halaga ng share nila sa ibang investor ngayon. Hindi pwede! So what now? Niloko tayo ng isang amateur? Wala ka ba ibang magagawa? Meron, sir, pero imposibleng magawa natin agad-agad. What's the timeline? Medyo matatagalan tayo, sir. Gaano katagal? Maybe a month. Isang buwan? And also, Ano? May iba pa ba? based sa contract natin, pwede nilang gamitin ang office natin. I know. Umalis ka na at gawin mo ng paraan. You better come up with a solution. Is that clear? Yes, sir. Hello? Mrs. Ender, tapos na sila Mr. Halit at Mr. Metin. Mercy.
Ano pa ba sa tingin mo? I understand. I really don't know what to say. Pero I've been trying to warn you before about this, Khalid. Pwede ba huwag kang magsimula? Zip it. Anong sinabi ni Metin? No immediate solution. Kailangan muna siyang pakisamahan. Hindi mo siya mapapaalis? Not yet. But I need him out as soon as possible. To think you suspected me. Shame on you, Khalid. Sandali, Ender. You gave him a job. Sino ba bang paghihinalaan ko? Oh well, at least you heard the truth straight from him. Ang galing naman niya. Imagine naloko niya tayong lahat. Wow, wow, wow. That's enough. Sasabog na talaga ako sa galit. Can you give me my painkiller, please? Anong gusto mong kainin mamaya? Mamaya? You can come to my place. We can have dinner there tonight. Hindi ko alam. I might be able to cheer you up, you know. Ender, hindi ko pa nga alam. Let's see. Okay. Bahala ka. Just drop by. Anytime you want. Alam mong ako lang ang nakakaalam kung anong kailangan mo ngayon. Bye-bye. Hello, Mrs. Ender. Yes, Kemal, dear. Kailan tayo makikita? Ikaw ang bahala. Come to my house this afternoon. Ano kaya kung ikaw naman ang pumunta sa bahay ko? Okay. Isesend ko ang address. All right. Bye-bye. Ito yung lugar kung saan may natapos na di pa nagsimula. We can't escape this place. Di ko masabi kung maganda ba alaala ko dito. You can forget bad memories by creating good ones. Kaya, nandito tayo ngayon. Akala ko may nangyari na sa'yo noon kaya hindi ka nakadating dito. Meron nga. Ibig kong sabihin, masamang nangyari. Nag-alala ako. Baka napano ka na kaya hindi ka nakadating dito. I'm very sorry you went through all that. Nangako ko kay Lila kaya hindi ko masabi sa'yo. Ang nangyari kasi, kinidnap siya nung mismong gabing yun. Kinidnap siya? Oo. I was already here when she called me up. I had to go help Lila. Alihan naman, bakit di mo sinabi sa akin noon? You wouldn't believe me. Hindi ka naman maniniwala kahit anong sabihin ko. Sinubukan ko. Totoo pala. May dahilan. Upo tayo. Yung tungkol sa singsing, totoong binili mo yun ng mismong date na nakaukit doon? Oo. 2 cups of tea, please. Yes, sir. Di ko maintindihan kung bakit ka bumili ng singsing tapos nakipaghiwalay ka din ng mga sumunod na araw. Dahil ba ayaw ng abla mo sa akin? Her opinion doesn't matter. Di yun importante. Eh bakit? Naiintindihan kung takot ka sa commitment. Pero kung takot ka, bakit gugustuhin mo magpakasal at bumili ng singsing? Very long story, Zainab. Okay, makikinig ako.
Madami tayong oras. Okay lang ba kung di muna ngayon? Sige. Basta, nandito lang ako pag ready ka na. Okay. Welcome, madam. Nandyan ba si Kemal? Tawagin ko lang po si Mr. Kemal. Mr. Kemal talaga? Welcome. Sa'yo ba talaga to? Hindi ka maniniwala pero oo. Ginawa mo ba lahat yun para lang ipakitang mayaman ka na ngayon? Siyempre hindi pero alam ko kung bakit gano'n ang iisipin ng mga taong katulad mo. Wow ah. Nakakagulat lang talaga. Nagbagong anyon na si Kemal na walwal. Thank you very much. Napaka-importante para sa akin yan. Nakakagulat na nagawa mo to. Alin? Na nagpayaman ako o dahil sinabi ko sa asawa mo ang totoo? Ano sa dalawang yon? Akala ko minahal mo ko. Oo. Kaya ang gusto ko mangyari ay harapin mo ang ginawa mo. Kung gusto mo lang gumanti at ipamukha sa akin ang mga yaman mo, bakit ngayon lang? Bakit hinintay mo pa akong ikasal? Hindi ka naman naging ganito overnight. Yildiz, hindi magiging masaya yon. Sigurado ako na babalik ka lang talaga kaagad. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka naman ganyan. Sinaktan mo kasi talaga ako. Sinira mo na ang kasal ko. Hiwalay na kami. Masaya ka na ba? Sinayang mo lang talaga ang lahat, Yildiz. Alam mo, pinili mo si Halit at pinakasalan mo siya. Sabi ko naman, napagsisisihan mo ang pag-iwan mo sa akin. Tinupad ko lang. Pero ang pagkakaiba natin, sarili kong diskarte kaya ako nandito. Ganun lang yon. Yabang. Ang yabang. Alam mo, gusto ko rin sanang sabihin sa'yo yan. Pero bagsak ka na ngayon. Diyan ka nagkakamali. Hindi ako papayag bumagsak. Anong pinaplano mong gawin? Pakasalan ako? Nako, hindi. Mas lalo nung makita kong ganyan ang ugali mo ngayon, no? Mas tanggap pa kita nung mahirap ka. Hindi mo carry yung maging mayaman na ganito. Pakisara na lang ang pinto. Huwag mong iwang bukas. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Sinagot ko lang si Jem kasi galit ako sa'yo. I know. Tulad ng ginawa mo kay Hira para makalimutan ako. Alihan, sobrang nasaktan talaga ako noon. Naapektuhan ako. Alam ko. I'm sorry. Kahit na alam kong tapos na lahat, sa totoo lang, naniniwala akong hindi pa. Ayokong malaman mong mahal kita. Gusto kong maniwala kang mahal kita. Ano pagkakaiba nun? Puso. Ang gamit para maniwala, hindi utak. Kaya maniwala ka lang na mahal kita. Okay? Okay. May isa pa pala. Sige, ano yun? Binilhan kita ng libro papunta dito. Anong libro? Libro ni Turgut Uyar na Stop to Contemplate the Sky. Dahil nasa tuktok tayong dalawa ng Istanbul, naisip ko mag-stargazing tayong dalawa. Halika. Let's contemplate the sky. You and I may both rejoice. Let's contemplate the sky. Recuperate my eyes, which I've been wasting on. These fickle street lights, sugar canes, as well as milk teeth sun sweets.
hold these timid, fumbling hands of mine. Skip these houses. And these two. And these two. Let's contemplate the sky. Nagulat talaga ako na alam mo yun, ha? Di ko alam romantic ka pala. Di mo ba alam na isa akong romantiko na nagkukunwaring macho? Kaya pag sinabi mo to sa iba, Zeynep Yilmaz, kailangan kitang tanggalin sa trabaho. Sorry. Si Yildiz. Kailangan ko lang sagutin to. Hello, Yildiz? Zeno, pupuntahan kita sa office mo ngayon. Ay, hindi. Wala. Hindi. Nasaan ka? Sa Sapphire Tower. Sa Sapphire Tower ba? Nako, ano ba naman yan? Umalis ka na dyan. Walang alihan na dadating dyan, no? Magkita na lang tayo sa bahay. Sige na. Abla, nandito si Alihan. Nandyan si Alihan? Hay, nako, ang saya-saya ko, Zeno. So, kasama mo siya? Yildiz, umiiyak ka ba o tumatawa? Hindi kita maintindihan. Eh, kasi ganito, Zeynep. May nangyari kaya kita tinawagan. Hiniwalayan ako ni Halit. Ha? Sasabihin ko sana sa'yo pero ayokong sirain ang araw niya ni Alihan. Pwede ba tayo magkita mamayang gabi para makwento ko lahat-lahat sa'yo? Sige. What happened? May problema si Yildiz. Tara na. Sige. Welcome, madam. Salamat. Mabuti dumating ka. Good to see you, Kemal, dear. Very nice house. Thank you. Mukha talagang nagbayad ka pa ng dekalibreng interior designer. Para lang ma-impress ang mga kaaway mo. Hindi ko masabing mura, pero hindi ko ginawa to para sa iba. Ginawa ko to para sa sarili ko. That's cute. Kaya nagtataka ako kung saan nanggaling ang confidence mo. Thank you so much for the compliment, Miss Ender. Oh, and you fooled me. Congratulations. Araw ko yata para i-congratulate ng lahat. In normal circumstances, I get mad at you. Pero di mo ko nilaglag. Why did you protect me from Halit? Tell me. Ender, bakit ko gagawin yun? Wala naman akong problema sa'yo. Ginamit lang kita para makapasok sa bahay nila. Sa totoo lang, kung iisipin mo, ako pa nga ang mas nakinabang. Siguro, nakita mo na din ang magiging epekto pag sinubukan mo akong banggain at kalabanin. It's good that you were wise enough not to do that. Ender, naniwala ka, hindi ako natatakot sa mga ganon. Interesting. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo, Kemal. Good for you then. Pero I just have to admit, gusto kong malaman kung ano pang mga pinaplano mo. Mabuting hintayin mo na lang. Hintayin ko na lang, ha? Sounds familiar. Okay. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan ka. You have my number anyway. Sige. Don't hesitate to call now. Of course not. 2 heads are better than 1, am I right? Anong gusto mong inumin? Hindi na. Siguro next time, dun tayo sa may infinity pool. All
Alright then, Kemal dear. See you soon. Bye-bye. Bakit naman? Gusto niya na akong hiwalayan. Abla, sinabi ko na sa'yo dati. Dapat kasi noon pa lang inamin mo na kay Halit eh. Hindi na sana nangyari to kung nakinig ka lang sa akin. Nangyari na to, Zainab. Nangyari na nga dahil sa'yo yun. Yildiz naman. Hindi kayo magtatagal kung ganyan. Ikaw kasi, ang dami mong maling ginawa eh. Ang laking tulong mo salamat. Aba, ganun talaga. Dapat inasahan mo na yung mangyari. Hindi ka kasi natatauhan eh. Kailangan may gawin ako para bumalik siya. Ewan ko ba? Kung ako si Halit, hindi talaga kita mapapatawad. Aba, sino ba talaga kakampi mo, Zainab? Mali ba ako, Abla? Tuwing gusto mong bumalik si Halit, lagi kang sumasablay. Hindi ka naman kasi nagsisisi. Buti ka mo sana kung nakikita kong desperado ka kasi mahal mo talaga siya. Sa totoo lang, hindi ko talaga nakikitang ginagawa mo yun eh. Ano bang gagawin ko para maniwalang ka malungkot ako? Mag-isa na lang akong iiyak? Alam mo, hindi ako naniniwala malungkot ka dahil nakipaghiwalay si Halit. May pagsisisi ka ba? Wala! Ang sabi niya sa akin, hindi ko daw pwedeng sirain ang pangalan niya. Doon ka pa din nakatira sa bahay na yun, di ba? Umalis ka na doon at bumalik ka na dito. Nakaka-insulto yun para sa'yo eh. Alam mo, hindi mo kailangang magtiis. Hindi ko kaya. May mga 2 buwan pa ako para bumalik si Halit sa akin. Nasisiraan ka na ba? Paano kita susuportahan yan kung ganyan ang pag-iisip mo? Basta walang divorce na mangyayari sa amin. Ayoko nun. Di ko siya hiwalayan. My. Oh, my Abla. Ano okasyon? Ang katapusan ni Yildiz. Ganun ka kasigurado? 100%. Grabe talaga. At ang nanalo, bilang babaeng walang dangal, ay si Yildiz Yilmaz. She got the Loser of the Year Award. Wow, mukhang masarap Oh! Anong ginagawa mo, Janet? Kakain na tayo, Abla, di ba? Hindi. Kakain ka sa labas. Para kay Halit yan. Ano naman kinalaman ni Halit sa pagkain? Ay nako, tumayo ka na. Parating na si Halit. Ayoko makita ka niya. Oh, ganun talaga. Pag okay na lahat, wala na ulit ako sa picture. Oh. Oo. Anong sinasabi mo? Abla, pagbalik ni Halit, sa kangkungan na naman ako pupulutin yan. Alam mo naman na hindi po babayaan ni Abla ang baby brother niya, di ba? When I redeem my throne in that house and gain my power once again, you wait and see what happens next. Ikaw pa ba, te? Sure na yan, sure na. Makinig ka. Dapat extra ingat tayo gumalaw ngayon, okay? Ang gawin mo, bantayan mo si Zeynep maigi. Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng desperadang Yildiz. Nako, pag nagiging okay na lahat, bam! May bagong ganap na naman yan, Abla. Mag-relax naman muna tayo. Di pa natin achieve ang goal natin, Jenner. Walang Diyo. Oh. Eto pag nagsasabi na naman ako ng katagang bahala na, meron ulit bagong nangyayari. Pero sana maiba naman ngayon. Bilisan mo na, Jenner. Umalis ka na. Okay. Bye-bye. Anong masasabi mo ngayong milyonaryo na si Kemal? Nagulat ako. Wala talaga ako masabi. Hindi din ako makapaniwala. Sobrang nakakainis talaga. Wala siyang ibang alam gawin kundi magwalwal nung kami pa. May binatmat naman pala, bakit hindi pa niya nilabas nung kami pa? Abla, naging mautak siya nung naghiwalay kayo. Zeynep, mapapatukan na talaga kita. Sige, sorry na. Pero oo nga no, kaya lang naman niya nagawa to kasi mahina loob niya. Naging milyonaryo siya. Dapat enjoyin niya yun. Bakit ba kailangan niya pa akong pakialaman? O diba? Hina ng kukote. Alam naman nating nasaktan siya. Dapat lang yun. Sana hindi na siya nagpakita. Nabulok na lang siya sa impyerno. Abla, matanong ko nga lang sa'yo. Kung alam mo na agad na milyonaryo si Kemal,
hihiwalayan mo ba agad si Halit? Para magpakasal sa kanya? Hindi yun ang nangyari, kaya naman, hindi ko talaga masasagot yan. O, 'di ba? Eto, kaya ginawa ni Kemal yun para malaman niya kung ano talagang gagawin mo. Ewan ko, ngayon pakiramdam niya nakaganti na siya. Makikita ng lahat kung sinong mas magaling pag nagbati na kami ni Halit. Wala na lang akong sasabihin. Tama, huwag ka nang magsalita, Zeynep. Naiirita lang ako sa mga sinasabi mo. Pero, may sasabihin pa ako kay Kemal. Kakausapin mo pa siya? Siyempre naman. Alam ko may kasalanan siya pero parehas lang naman kayo eh. Bahala ka. Magsama kayong dalawa. Ano to? Totoo ba talaga to? Zeynep! Hindi ako makapaniwalang malaki pa kaysa sa sisig Hindi, ko. no? Zeynep, ay, dali na. Sabihin man sa akin kung anong nangyari. Paano nangyari? Abla, sandali. Magtitimpla pa ako ng Mamaya kape. na yan. Bilisan mo na. Teka, Abla, sandali na lang yun. Ay, grabe na to. Paano nangyari? Dali. Ganito, ito yung nangyari. Si Mr. Hayaan Hakan. mo na si Hakan. Sige, ito na Huwag mo talaga. nang pahabain ang Dinala bagal mo niya ng ako kwento. sa bahay nila, tapos iniwan niya ako dun. Is Alihan there? How are you? I'm not okay. Alam kong galit ka. It's really all my fault, okay? Alihan, ginamit niyo lang akong dalawa. We even went out and had dinner together. Oo, alam ko. I know it's wrong. I'm sorry. Mahal mo ba talaga si Zeynep? Oo. You made up because of me? That's right. I can't believe this. You used me, lalo na yung ahas na yung si Zeynep. Kunwari pa siyang kaibigan, but deep inside, she really wants you. Nakakadiri kayo. Bakit pati ako dinamay niyo? Sandali, bakit ka ba nagagalit kung nag-date lang naman tayo? Excuse me? Kira, may pinangako ba ako sa'yo? Wala, di ba? Sinubukan natin pero walang nangyari. So it's that simple. Wala tayong sinubukan. Wala kasing ikaw na sumubok makalimutan si Zeynep. Alam ko ang kasalanan ko pero ayoko ng pag-usapan. Please, umalis ka na dito. I can assure you, you'll regret all this. Ikaw kasama ang ahas na si Zeynep na yan. Hindi pa ako tapos, makikita nyo. Makikita nyo. Hello, Hira? Zareen Abla, pwede ba tayo magkita? O, sige. You're finally here. Di ko naman sinabing pupunta ako. And you honestly think na hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin? Ayan, niluto ko yung mga paborito mo. Kain na. How are you? Are you feeling better? I'm okay. Good. I'm happy to hear that. You deserve to unwind after everything. May I have your glass? Kilala mo talaga ako. I'm sure you missed me pagkatapos mong pagsawaan ang sinungaling na babaeng yun. But let's not lose our appetite talking about her. Bon appetit, darling. Thank you. Hindi na tayo pwedeng magkita dito. Bakit naman? Lilipat na kasi ako. Lilipat ka? Ender, lilipat ka lang hindi ko alam? Ako nagbabayad ng rent mo. If you plan to move, you have to inform me first. No, darling, you got me wrong. Hindi naman tutungkol sa'yo. I'll be working with Ardem Bilier soon. Ako ang mag-handle ng construction firms niya. Tapos? And then, bibigyan niya ako ng super luxury apartment to use and advertise for 2 years. Total, hindi na din naman ako bagay dito. Hindi pwede.
Halit, darling. Kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Sa sweldo rin ako sa trabaho. Anong problema dun? Ender, hindi ako papayag na tumanggap ka ng regalo galing sa iba. I understand, darling. But then, it is not a gift. Sinabi ko nga hindi, Ender. End of topic. Sige, kung ayaw mo, what option can you give me? Alam mo namang kasama ko si Jenner dito, di ba? Sige, ako bahala. Anong gagawin mo? Ender, alam mo namang may real estate consultant ako. Sasabihin kong humanap agad ng bahay bukas. Ayoko na magkita uli kayo ng lalaking yun. Okay, darling. Ikaw bahala. Shall we toast? Yun na yun, bro. Sabi niya, darating daw yung bayaw ko. Kailangan ko daw umalis kasi ayaw daw ako makita nun. Kaya nandito ako sa bar ngayon. Waiter! Pahingi nga dito ng tinapay tsaka medyo pakitoast ng konti. Salamat. Ano nang gagawin ko, ha? Sabihin mo. Langit at lupa kami ng babaeng pinakamamahal ko. Ang babaeng mahal mo, nandun, nasa 1,000 square meter na mansion at nanonood ng TV. Wow! 1,000 square meters? Oo, ano akala mo? Kung pera pala ang pag-uusapan namin, tatameme na lang ako. Kaya nga sinasabi kong hindi uubra. Kasi meron pang alihan. At may halit pa, ang dami pa. Oo, alam kong hindi uubra. Pero paano ipapaintindi sa puso kung umiibig yung ganun? Hindi talaga. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, kalimutan mo na siya. Mahirap din yung ganung babae. Gala ng gala, magastos. Eh ano naman? Pwede ko naman siyang ilabas. Anong problema? Hala, okay ka lang pare. Hindi uubra doon yung mga date sa park. Gusto nun mga mamahaling restaurant, party at bakasyon sa abroad. Anong gagawin mo? Ika-credit card ko. Credit card? Utang. Ganito, ang mga babae na i-inlove sa mga makata pero nakakatuluyan, mga big-time negosyante. Tulad nino nga mo. Yildiz. Yan. Lodi ka talaga, bro. Well, experience kasi yun, bro. Pare, may close friend akong taga-Bursa na ex ni Yildiz. Grabe, sobra silang in love nun. As in, ang tamis nila. Si Kemal? Paano mo nakilala si Kemal? Oh, si Kemal, the milyonaryo. Kilala ko yun. Hindi nga, Janelle. Yeah. Milyonaryo na yun? Paano siya naging milyonaryo? Di ko alam. Sabi, gumawa ng website o app. Tapos, nung binenta niya, kumita na siya ng pagkalaki-laki. Lodi talaga yung taong yun? Alam mo, talagang matalino yun si Kemal dati pa lang. Nakita ko na yan dati at alam ko magiging successful siya. Talaga ba? Ako pa ba? Nakita mo yun? Nimen. Natawa ako dun pare ah. Hala. Oy, loko ka, makita mo nga ha. Sa susunod, yayayain natin siya. Solid sa nun. Sige. Okay yan bro. Total, milyonaryo naman siya eh. E di makaka-order tayo ng marami. Tapos, ibibigay na lang natin sa kanya yung bill. Kahit pastrami man lang o isda. Oo, o kaya steak man lang, no? Tara, cheers. Cheers. Easy lang bro, ha?